Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, magkakaroon tayo ng question and answer sa property na ating binibenta. No? Unang-una, saan ba located ang Urban Deca Homes Hampton? Ang Urban Deca Homes Hampton po is located yan along La Jolla Street, Buhay na Tubig, sa Imus dito sa probinsya ng Cavite. Okay? And then, next question na common na nare-receive natin is, accessible ba yan? Or malapit ba yan sa mga basic necessities ng mga tao like supermarket, malls, groceries, etc. Ang Urban Deca Homes po is located sa major thoroughfare ng Buhay na Tubig. So, sa mismong entrance ng Urban Deca Homes sa Hampton, across the entrance, dyan yung matatagpuan yung wet and dry market. No? And then, makikita nyo kahilera lang yan ng wet and dry market. Nandiyan yung KFC. Then few walks away, no, nandiyan naman may Jollibee din dyan, Pure Gold, may BDO, meron din dyan mga ibang klaseng restaurant. Marami din schools, both private and public schools. Una, meron tayong ino-offer na studio unit or 1 bedroom. Ang square meter niya is 26.8 square meter. While yung 2 bedroom unit naman natin is 36.5 square meter. Mga common question na na-receive natin or inquiries natin dito sa Urban Deca Homes is ano ba ang delivery ng unit sa Urban Deca Homes sa Hampton? No, unang-una, ang delivery niyan is fully fitted na. No? So naka-vinyl tiles na yan, naka-painted walls na rin yan. Meron na rin yung partition kung 2 bedroom or studio type, meron yung 1 bedroom. And then, meron na rin yan granite countertop sa kitchen. And then, meron din yung kasamang standard na kitchen cabinet. Ang common question na natatanggap natin is, ano ba yung mga amenities na ino-offer ng Urban Deca Homes Hampton dito sa Imus? Unang-una, pagpasok nyo sa entrance, makikita nyo agad yung multi-purpose hall natin or yung ating clubhouse. No? So, multi-level yan. Meron yan sa baba, meron din sa taas. And then, katabi niyan yung ating swimming pool, no, for adult and kids. And then sa bandang dulo ng ating condominium development, diyan yung makikita yung ating Roman Catholic Church, basketball court, yung water tank nandyan din. And then meron din tayong mga landscape across the condominium development. And then, of course, isa sa pinaka-importante sa lahat, meron tayong 24-hour security. Bukod pa yan sa mga may access card yung mga unit owner, nagkalat din yung mga CCTV natin all over the development. Isa din sa mga common misconception sa pagkuha ng isang condominium unit dito sa Pilipinas is yung mga common na narinig nila na after 50 years daw, sisirain na daw, papabagsakin na yung building or i-demolish na siya. No? Compare sa ibang mga condominium development, dito sa Urban Deca Homes, we offer perpetual ownership. So, ibig sabihin, hindi to for lease na for 50 years lang, after 50 years, gigibain na, papabagsakin na. Ito po, lifetime ownership. Pwede nyo ipamana, pwede nyo rin siyang ibenta. Ito naman ang tanong ng mga budget conscious. No? Ito, syempre, usapang budget ito. No? Alam naman natin, sa hirap ng buhay ngayon, no? Very crucial and very important ang role ng pamilya when it comes to budgeting. So, syempre, marami pa silang mga basic needs na kailangan, no? Although, kailangan natin ng bahay, ang unang tanong ng mga inquiry natin, na mga nag-i-inquire sa atin is, magkano bang kailangan namin ilabas na pera para makakuha or makapag-reserve ng unit sa Urban Deca Homes Hampton? Ang good news po, zero down payment. Wala po tayong down payment sa Urban Deca Homes. Especially pag ikaw ay Pag-ibig members. Ang kailangan mo lang is 10,000 pesos para makapag-reserve ng unit. No? And ang good news is, ang tanong ng iba is, baka naman magre-reserve kami. Tapos hindi ma-approve sa Pag-ibig ang aming loan. Non-refundable na yung reservation fee. Tama po yun. No? Pero ang good news naman is that hindi naman kayo i-allow ng developer and also ng Pag-ibig na mag-reserve kung kulang ang inyong documents. Hinihingi po muna ng documents para ipa-evaluate kung kayo po ay qualify mag-loan sa Pag-ibig para mag-acquire ng isang condominium dito sa Urban Deca Homes sa Hampton.
Isa pa sa mga kadalasan tinatanong sa atin is ilang percent ng assurance ko na pag nagpasa ako ng requirements saka nag-reserve ako ng 10,000 pesos para makahold yung unit or makuha namin yung unit is ilang percent yung chances na ma-approve kami. Actually po, ang percentage niyan is 101%. Ibig sabihin, parang pre-approve na po yan. So ano yung mga chances na hindi ka ma-approve? Una-una, during po kasi the reservation process, pag nagsasabit tayo ng documents, unang-una, kailangan truthful tayo. Kung ano yung dineclare natin, dapat yun yung isasabit natin. Kailangan meron tayong consistency pagdating sa pag-submit ng documents. For example, yung mga basic requirements like IDs. No? Siyempre, yung iba, single, meron silang ID na single pang pangalan nila, and then meron din silang ID na married name na. So pagka ganun po, minsan nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng delay. But when it comes to approval naman, no, as long as truthful yung sinasabi mo during the interview and application process, wala po tayong magiging problema. Ang chances lang na madi-disapprove ka is pag hindi totoo yung dineclare mo. For example, tinanong ka during interview kung meron kang existing pag-ibig loan, no, housing loan sa pag-ibig. Pero ang sinabi mo, wala. Pero nung nag-reserve ka, in-interview ka, inulit sa'yo kung meron kang housing loan sa pag-ibig, ang sabi mo pa rin, wala. Pero nakikita po nila sa record yan. Pag nakita nilang may record ka ng housing loan, possible kang ma-decline or ma-disapprove kasi may hit ka na dun sa system. So, ang mas maganda, truthful tayo sa ahente natin pag nagsasabi tayo ng status ng ating, let's say, requirements. Kasi, pagkaganyan po, pwede pa rin naman gawa ng paraan yan. Siyempre, pag nakita natin merong housing loan yung isang client, ang ginagawa dyan is usually, ina-adjust lang naman yung sweldo. Kasi minsan, yung sweldo, sakto lang dun sa required income para ka makapag-loan. No? E paano kung meron existing housing loan, magkakaroon po dyan ng adjustment. So kasi, nung ipina-evaluate mo yung requirements, nakabase lang yan dun sa requirements na sinabit mo, tsaka ibabanggayan dun sa sweldo mo. So kung meron kang existing housing loan at meron ka pang ibang loan na binabayaran at hindi mo dineclare, of course, magkakaroon ng ng adjustment, tsaka possible, hihingan ka ng mga documents to support na kaya mo talagang bayaran yung property na gusto mong kuhanin. Especially dito sa Urban Deca Homes, dito sa Hampton. Isa pa sa mga tanong ng ating mga interesadong kliyente na kukuha ng property dito sa Urban Deca Homes Hampton is, binabahaba ang Urban Deca Homes dyan sa may La Jolla, dyan sa may Buhay na Tubig. Ang sagot po dyan is no. No, bakit? Kasi, kung titingnan niyo yung mga geoscience na mga studies, mataas ang elevation po ng buong Cavite. Except dun sa mga coastal area like Ternate, Tansa, Kawit. Pero yung mga area ng Dasmariñas, Imus, tapos medyo dulong part or yung mga inner part ng Bacoor, matataas na po yan. So parang hilly ang terrain yan. So hindi yan prone sa baha. So you can attest by visiting our condominium development dito mismo sa Urban Deca Homes dito sa Hampton. Ito pa, isa pa sa kadalasang tanong, gaano katagal or gaano kabilis ang move-in sa Urban Deca Homes sa Hampton? Unang-una po, depende po yan sa approval ng inyong application. Nakadepende po yung bilis or tagal ng application. Depende una-una sa kliyente kung gaano niya kabilis masasabit yung mga basic requirements or lahat ng requirements, and then of course yung mismong unit, kasi kung naka-punch list po yan, medyo may mga konting aayusin pa, and then of course sa mismong pag-ibig, kasi kinokontak mo nila yung mga contact references nyo para sa trabaho ninyo or yung mga character reference ninyo, kukontakin po nila. So kung mas mabilis sila makukuha yung mga details or verification na gagawin nila, mas mabilis po ma-approve ang inyong loan. At pag mas mabilis na approve po yan, mas mabilis po kayo matuturn over yung unit and then makaka-move in. 2 to 3 months. Well, in fact, minsan mas mabilis pa doon. Minsan, more than a month or less than 2 months to 3 or almost 3 months, nakaka-move in na or even mas mabilis pa. So, yun po ang realidad ng pagkuha ng condominium unit dito sa Urban Deca Homes sa Hampton. Ng pagkuha ng condominium unit sa Urban Deca Homes dito sa Hampton. Una, of course, pag na-inquire ka, i-evaluate yan, initial evaluation ka ng ahente mo. Check mo na kung qualify ka
or kung hindi ka ma-qualify, meron namang paraan dyan, pwede ka mag-co-borrower, co-ownership, mga ganyan. And then pag na-qualify ka na niya, ipapaready sa inyo ang mga requirements. Bakit? Bakit yung iba ang ginagawa, viewing muna bago requirements? Mali po. Dapat po unahin muna, i-verify kung qualify yung kliyente bago ang viewing. Bakit? Kasi masasayang lang ang oras ng ahente at ng kliyente. Bakit? Kasi kung hindi naman qualify, tapos nag-viewing, nasayang lang ng oras ng kliyente, nasayang din ng oras nung kliyente. Kasi hindi din naman magpo-prosper yung kanilang transaction. So, unang-una, i-evaluate mo na ng kliyente yan, gamit yung mga basic requirements and information na ibibigay sa kanya. And then, pag na-evaluate net at okay naman, doon magpo-proceed sa viewing. Sa viewing, doon titingnan mo yung actual unit na gusto mo. Kasi doon makikita mo na agad kung ano yung mga available units. Depende kung anong floor gusto mo, anong building gusto mo, sang location ang gusto mo. And then pag nakapili ka na at dala mo na lahat ng requirements, pwede ka na agad mag-proceed sa marketing office para mag-reserve. Then aating ka ng orientation, ng seminar, financial literacy at iba pa. Of course, para to educate ka kung ano ba ang sistema sa pagkuha ng condominium, ano ba yung rights mo, tsaka ano pa yung mga obligation mo pag nakakuha ka ng condo unit sa Urban Deca Homes dito sa Hampton. And then after nyan, pag nasubmit na yung application mo at wala naman naging problema, again, gaya na sinabi natin kayo na truthful naman yung sinasabi mo, walang mali, good na yan. So ibig sabihin, maghihintay ka na lang kasi syempre may process yan, no? Dumadaan pa yun sa iba't ibang department sa pag-ibig bago yung ma-approve. And then pag na-approve na yan, gaya sinasabi ng pag-ibig, 3 to 6 months, pero ang reality, 2 to 3 months lang, pwede ka ng mga lipat or mas maaga pa. Pag nakalipat ka, of course, ipaprocess mo na, aating ka ulit ng isang parang seminar para i-discuss naman sa iyo yung mga rules and regulation sa mismong condominium na kinuha mo dito sa Urban Deca Homes, dito sa Hampton. So, yan lang muna for now, no? If you have questions or clarification, you can comment below. Pwede yung iwan yung email nyo and then kukontakin ko kayo kung meron kayong further question maliban dun sa mga na-discuss na natin. So again, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more videos and updates. Thank you. Have a nice day and keep safe, everyone. Bye!